Ang babae ay sinubukang magpakasal ng dahil sa pera at nakatanggap ng isang sorpresa sa kanyang kasal. Ang syudad ng Los Angeles ay sadyang maganda at nakakamangha. Dito makikilala natin si Marcus, isang chef na kilala sa pambihira niyang culinary skills. Laging nakakaisip ng mga bagong putahe na mas maiibigan pa ng mga tao. Ang kanyang destinasyon ng gabing yon ay ang cafe na kilala sa angkin nitong ganda at magandang atmosfera. Isang haven para sa mga taong may pagmamahal sa art at nagdanais ng magandang pag-uusap. Kung saan ang unang bubungad sa iyong pagpasok ay ang mabangong aroma ng bagong brewed na kape at marahang musika. Isang pakiramdam na sadyang nakakawala ng pagod. Doon sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkabanggaan niya ang babaeng si Valerie. Taglay ang matang napupuno ng istorya. Siya ay isang interior designer na nakakakita ng ganda na hindi nakikita ng iba. Dahil sa pagiging tutok niya sa ginagawa ay hindi na niya napansin ang paglapit ni Marcus. Kaya naganap ang hindi inaasahang pagkabanggaan. Dahilan para magsihulugan at magkalat ang nilalaman ng bag ni Valerie. Patawad, hindi ko talaga napansin. Pagpapaliwanag ni Marcus, medyo napapayuko pa sa kahihiyan pero nagawa ng tumulong sa babae ang kanyang naperwisyo. Si Valerie naman ay walang maitugon kundi pagngiti. Habang sabay na nagdadampot sa lupa ay nagkaroon ng dalawa ng bahagyang pag-uusap. Si Marcus bilang isang gentleman ay sinubukan na lamang makabawi sa babae at agad nitong inaya na kumain sa labas. Si Valerie na labis namang naiintriga sa senseridad ng kanyang mga mata ay hindi rin nakatanggi pa. May alam mo akong lugar. Mabilis na sambit ni Marcus sabay ngiti. Ang pagkain doon ay sadyang masarap. Ako na mismo ang naggagarantiya sa'yo. Paano mo naman magagarantiya yon? Patanong na tugon ni Valerie, dala ang pagka-interes sa kanyang mga tingin. Simple lang, dahil ako ang chef doon. May pagmamalaking pahayag ni Marcus. Kaya ang hindi inaasahang banggaan lamang sa Los Angeles Cafe ay nagsimula ng bagong konversasyon na siyang magpapahaba sa gabing yun at magiging marka sa pagbangon ng bagong pagkakaibigan. Ang naging pagpapalitan ng numero ng dalawa at pangakong pagkikitang muli ay sadyang magpapabago ng kanilang mga buhay sa paraang hindi nila inaakala. Wari bang pinagtagpo ng tadhana ang dalawang pusong naghahanap ng tunay na pag-ibig? Sa paglipas ng araw at linggo, ay mas naging matindi pa ang pagiging malapit ni na Marcus at Valerie. Sa puntong hindi na nila napapansin, ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay waring isang pagdidiskubre. Si Marcus na isang mahusay na chef sa puso at kaluluwa ay natagpuan kay Valerie ang isang kagandahan na hindi niya nakita sa iba. Isang tao na marunong magbigay ng halaga sa art o sining na pinaghirapan ng isang profesional. Si Valerie sa kabilang banda ay hindi lamang napupuna ang talento at kakayahan ni Marcus bilang chef, kundi bilang isang lalaki na mapagmahal, romantiko at mapag-alaga. Isang gabi ay nagawang dali ni Marcus si Valerie sa isang sikretong hardin na kumikinam hindi lamang dahil sa patay bukas na ilaw ng paligid, kundi maging sa pamamagitan din ng mga bituin sa madilim na kalangitan. Sa restaurant ay agad inalalayan ni Marcus si Valerie sa pagkakaupo. May ihahanda akong espesyal para sa atin ngayong gabi, bulong ni Marcus, matapos maghayag ng mga putahing kanyang inilikha. Sa pinagsanib ng mga flavors mula sa iba't ibang bansa, bunga ng kanyang matagal na karanasan sa culinary travels, ang bawat recipe na kanyang inihahanda ay nagkikwento ng istorya sa bawat paglalakbay na kanyang naranasan na ngayon ay nais niya namang maibahagi kay Valerie. Napukaw din naman ang puso ni Valerie nang madinig ang plano ni Marcus para sa kanya. Ni hindi siya makaimik para maihayag man lamang ang kanyang admirasyon. Binago mo ang ordinaryong pagpunta sa pagiging ekstraordinaryo, Marcus. Masaya akong sasama sa bawat paglalakbay na iyong gagawin. Habang lumalalim ang kanilang relasyon ay nagagawa ng regaluhan ni Marcus si Valerie ng mga bagay. Makalipas ang 3 buwan matapos ang natsyambang pagkakataon na yon ay nagkaroon ng dalawa ng gabi na napupuno ng pagtatawanan at pagpaplano sa hinaharap. Agad hinawakan ni Marcus ang kamay ng babaeng kanyang minamahal at walang pag-aanong bigla na lamang nagsalita ng buong puso at nagsabing, "Hindi ko na makita ang hinaharap ko na hindi ikaw ang aking makakasama. Pwede bang pag-isahin natin ang ating buhay? Gawin natin ang bawat paglalakbay nating ginagawa bilang isang permanente?" Si Valerie naman ay naluluha ng tumugon, "Wala din akong ibang kailangan pa." Sadyang nanindigan ang dalawa sa kanilang pag-iibigan at naging desisyon.
Alam kong mabilis ito tingnan para sa iba. Pero kapag nahanap mo ng isang tao na kukumpleto sa iyong pagkatao, ba't mo papatatagalin pa? Pagpapaliwanag ni Marcus sa kanyang matalik na kaibigan, si Marcus at Valerie, dala ng matinding koneksyon na kanilang nararamdaman, ay nagdesisyon na pagsanibin ang kanilang mga buhay, magsama ng masaya at magkasamang harapin ang anuman ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Alam nila na ang pag-ibig na kanilang pinagsaluhan ay isa sa pinakapambihirang regalo ng buhay na dapat ay pahalagahan at alagaan sa bawat araw. Si Valerie, sa kalagitnaan ng professional projects, ay nakita ang kanyang sarili sa biglaang pagbabagong kailangan niyang mapagdaanan. Ang desisyon na lumipat sa bahay ni Marcus ay hindi niya isinantabi. Yun ay isang importanteng hakbang sa isang paggalaw na sumisimbolo sa kanilang pagtitiwala at pagiging isa. Napagtanto din naman ni Marcus ang pwedeng sitwasyon na makaharap ng kanyang minamahal. Kaya naman kinuha niya agad ang oportunidad para maibigay ng walang katumbas niyang pagsuporta. Sa isang maaraw na tanghali noon ay inayos na ni Valerie ang kanyang gamit. Pagkatapos ay sinubukan namang maghanap ng panibagong lugar. Sa bawat gamit na nagawa niyang dalhin, sinalubong naman siya ni Marcus, dalang seryoso nitong ekspresyon at apeksyon. Hawak niya sa isang kamay ang isang puting envelope. Valerie, alam kong isa itong malaking hakbang para sa atin. Panimulang pananalita ni Marcus habang tinitingnan ito sa mata. Basta tatandaan mo lang na nandirito ako para sa iyo ano man ang mangyari. Si Valerie, na medyo nasorpresa sa envelope na yon, ay binuksan na lamang ito at nakita niya ang nilalaman ay isang credit card ni Marcus. Agad namang napatingin si Valerie sa kanya nang may pagtataka. Yan ang sisimbolo sa taos kong pagtitiwala at pagmamahal sa iyo. Pagpapaliwanag ni Marcus. Para sa sarili mong pangangailangan o para sa kahit anumang nais mong bilhin, ikaw na ang bahala. Ayokong maramdaman mong nakakulong ka sa pag-aalaga ko. Ang gusto ko lang maramdaman mo ay ang pagmamahal ko at ang pagsuporta. Si Valerie ay agad nakadama ng pagmamahal sa kanyang dibdib. Alam niyang sobrang pagtitiwala at pagkagalanting ipinamalas na yon ng kanyang minamahal. Marcus, malaking bagay na to para sa akin. Pagdadalawang isip ni Valerie, pilit iniisip ang mga salitang nararapat niyang sabihin. Ang pagpapakita niya ng pagmamahal ang pinakaprestiyosong regalo na nangangako ng matibay na paninindigan sa kanilang nararamdaman. Dala rin ang kanilang pinangakong pag-iisa, pagsuporta at pagkakaunawaan sa isa't isa. Alam nila yon noon pa man na kaya nilang harapin ang lahat ng hamon na darating basta haharapin nila ito ng magkasama. Basta't magkasama tayo ay walang makakatibag sa atin, sambit ni Marcus. At dahil sa mariin na pagpaparamdam may kinalaman sa kanilang pagmamahal at pagtitiwala, si Marcus at Valerie ay nagawang makabuo ng matibay na pundasyon kung saan ang kanilang buhay ay magagawa nilang maging masagana at masaya. Nagdarasal at walang ibang hinihiling kundi ang makapagsama sila ng hindi lamang ng matagal kundi panghabang buhay. Harapin ang hinaharap, taglay ang pinagsama nilang pangarap na kanilang pagsasaluhan ng magkasama. Si Marcus, na madetalye sa bawat nangyayari, ay napansin na rin sa di katagalan ng waring kakaibang paraan ng pagwawaldas ng pera gamit ang kanyang credit card na pinagatian nila ni Valerie. Sinubukan naman ni Marcus na hindi na lamang iyon pansinin ang bawat pagdududa at senyalis na kanyang nararamdaman. Iniisip na lamang na baka dumadating lang talaga si Valerie sa punto ng labis na pangangailangan. Gayunpaman, dahil sa lumalaki na rin ang lumalaki ang nawawalang pera sa kanya, ay hindi na niya ito maiwasang magduda. Alam niyang malayo ang malaking gastusin na yon kung sa pangangailangan lamang ng kanyang asawa ang pag-uusapan. Sadyang namunga na ang gustong pagdududa sa kanyang puso at isip, kaya naman isang gabi sa kanilang paghahapunan ay gumawa na si Marcus ng paraan para maresolbahan ang issue. Valerie, pwede ba kitang matanong? Nitong nakaraan ay sadyang may bumabagabag sa akin. Pagsisimulang pahayag ni Marcus, pilit na pinapahinahon ang kanyang tono sa kabila ng labis na tensyong nangingibabaw sa kanya. Napagtanto na rin ni Valerie na anuman ang nais sabihin ni Marcus ay seryoso ito. Kaya naman napahinto na siya at napatanong, bakit? Ano bang bumabagabag sa'yo? Tungkol sa malaking transaksyong nagaganap gamit ang credit card na para sa atin, na kung tutuusin ay malayo sa dapat lang na ginagastos, gaya ng trip to Paris, mamahaling relo. Pinili talaga ni Marcus na maging kalmado. Si Valerie ay labis na tigilan nang mapagtanto kung saan napunta ang direksyon ng kanilang usapan. Marcus, kaya kong magpaliwanag. Pagsisimulang tugon ni Valerie, na medyo nauutal pa sa pagsasalita. Hindi to tulad ng iniisip mo.
Alam kong iniisip mong maiba akong kinakasama pero pangako, hindi ganon. Hindi ko magagawa yun kahit kailanman. E di ipaliwanag mo. At nakahanda naman akong makinig. Dahil kung sa mga senyales ako babase, ay iba talaga ang nagiging tingin ko dito. At wala na akong iba pang nakikitang pwedeng maging dahilan ng lahat. Ang pagdududa at sakit na nararamdaman ni Marcus ay sadyang maaninag mo sa kanyang mga mata. Si Valerie ay napahinga na lamang ng malalim. Ang mga transaksyon na nakita mo kasama yun sa plano kong sorpresa para sa atin. Isang sorpresa na may celebrate natin sa ating anniversary. Isang bagay na espesyal na alam kong matagal na nating kailangan. Ang relo naman na nakita mo ay para sa aking ina. Isang pasasalamat na regalo para sa lahat na ginawa niya sa akin. Nais ko sanang gawin ang lahat ng pasikreto pero agad mo rin namang nalaman. Si Marcus naman ay hindi na pinagdudahan pa ang paliwanag na ginawa ni Valerie at agad na lamang humingi ng tawad. Patawad sa pagdududa ko. Dapat pala'y sinabi ko na sa yung napapansin ko na yun nung una pa lamang. Nauunawaan ko naman Marcus. Parehas naman nating malaking bagay ang pagtitiwala higit sa lahat. Mangako na lang tayo ngayon sa isa't isa na simula ngayon na hindi na tayo magtatago. Tinanggap naman ni Marcos ang paliwanag na yun, dala na rin ang pagmamahal at pagtitiwalang ibinigay niya sa kanyang minamahal, kahit na kung sa iba ay nagmimistula pa rin itong nakakaduda. Matapos ang nangyaring yun ay labis nang nagulo ang pag-iisip ni Marcos. Hindi na nawala sa kanya ang pagsusospecha na kanyang nararamdaman, kahit na pilit niya itong binabaliwala. Hanggang sa napagdesisyonan niyang alamin kung totoo nga ang naging pangangatwira ng kanyang asawa, para sa ikapapayapa na rin ang kanyang damdamin. Ang kawalan ng tiwalang namuo sa kanyang puso ay sadyang namunga ng hindi niya inaasahan. Sa kabila ng sinabi ni Valerie, kaya naman agad na nagsagawa si Marcus ng isang metikulosong plano kung saan sasabihin niyang magkakaroon siya ng matagal na culinary trip sa ibang rehiyon dahil sa paraan na yon ay hindi siya magagawang panghinalaan. Mahal ko, nakatanggap nga pala ako ng isang oportunidad para mas mapaghusay ko ang aking culinary skills. Malalagay ako sa ilang linggong trip kaya maiiwan muna kita ditong mag-iisa. Tutuloy ako dahil alam kong magbe-benefit sa atin to parehas sa hinaharap. Pahayag ni Marcus kay Valerie habang sila'y nag-aalmusal. Ganun ba? Mag-iingat ka ha. Alam kong makakatulong ito sa'yo ng malaki. Mamimiss kita. Masaya ako para sa'yo. Dala ang bigat ng kanyang puso, si Marcos ay ganap ng lumisan, dala ang pamamaalam na napupuno ng komplikadong mga emosyon. Hindi naman din nagawang lumayo ni Marcos gaya ng pagkakaunawa ni Valerie. Sa halip ay nanatili lamang siya sa isang lokasyon kung saan pa sekreto niyang masusubaybayan at mababantayan ng lahat. 6 na araw ang makalipas, si Marcos dala ang labis na determinasyon ay naging anino na tahimik na nag-oobserba sa bawat pagkilos na ginagawa ni Valerie. At sa bawat araw ay nakikita niya kung paanong namumuhay sa karangyaan ang kanyang minamahal. Isang lifestyle na umuubos sa perang pinaghirapan ni Marcos. Kaya naman nagawa niyang idokumento sa anumang paraan ang bawat detalye na kanyang nakikita. Nakamasid lamang siya sa may distansya sa isang lugar kung saan hindi siya napapansin. Sa bawat pagkain ni Valerie sa mamahaling restaurants kasama ang isang lalaki. Sa bawat pagpunta nila sa luxurious hotel at pagbibili ng mga regalong sadyang mamahalin. Sa isang partikular na malamig na gabi sa isang kainan ay nagawang magmatsyag ng malapitan at pasekreto ni Marcus na parang hindi siya naroroon. Kaya nagagawan pa rin niyang madinig ng malinaw ang bawat salitang lumalabas kay Valerie. Darling, hindi mo naman kailangan gawin to. Pero paano ko naman matatanggihan ang ganitong klase ng regalo? Sambit ng lalaki na napapangiti ng sobra. Para sa'yo darling, wala akong hindi kayang ibigay. Nakahanda akong ibigay ang lahat. Habang nakikinig ay walang ibang nararamdaman si Marcus kundi sakit na labis-labis at pagkagalit. Hindi niya makilala ang babaeng kanyang minahal at pinangarap na makasama habang buhay. Ang bawat pagtatawanan ng dalawa at bawat pagpapalitan nila ng salita ay parang mga suntok na tumatama sa puso ni Marcus. Isang realidad na parang ayaw niyang tanggapin. Sa ika-5 araw ay nagawa niyang sundan ni Marcus si Valerie sa isang magarang hotel. Si Marcus ay labis na nasasaktan habang sila'y pinagmamasdan. Na binabati pa ng mga staff. Nagamit nila sa kanilang kaligayahan ang perang nagmula sa matagal na pagsisikap at pagsasakripisyo ni Marcus. Sa ika-6 na araw, ang sitwasyon ay naging mahirap na para kay Marcus para ito pang kanyang makayanan. At dito na pagtanto ni Marcus ang lalim ng kanyang pagkakawala. Ang pagkawala ng pagmamahal na inakala niyang panghabang buhay.
Dala ang sugat sa kanyang puso at imahe sa pag-iisip na alam niyang hindi niya magagawang makalimutan, ay nagawa niyang ihanda ang kanyang sarili para kumprontahin si Valerie. Isang gabi ay nagawang umuwi ni Marcus ng biglaan nang labis na ikinagulat ni Valerie. "Marcus, nakabalik ka na pala? Akala ko magtatagal ka pa. Hindi ka man lang nagsabi." Kinakabahang sambit ni Valerie. Pilit itinatago ang pagtataksil na kanyang ginawa. "Bumalik ako ng maaga para tanungin ka may kinalaman sa isang bagay." Kalmado lamang ang boses ni Marcus, pero makikita mo na sa mga mata nito ang labis na emosyon na nais niyang ilabas. Si Marcus ay agad lumuhod, nagsabi ng katanungan na nagpasimula ng kanyang planong paghihiganti. "Valerie, will you marry me?" Nakakabigla naman ito, Marcus. Pero oo, tinatanggap ko. Nangako si Marcus ng isang kasal na hindi nila makakalimutang dalawa at nagawa naman itong sang-ayunan ni Valerie. Lingid sa kaalaman ni Valerie na sadyang hindi niya makakalimutan ang kasalang iyon. Ang kasalan ay magiging isang lugar ng revelasyon kung saan may lalahad ang katotohanang dapat malaman ng nakararami. Mula sa dekorasyon sa simbahan, mga bisita at lahat ng kailangan ay nagawang planuhin ni Marcus. Ang lahat ng preparasyon na kailangan para mapagtagumpayan ang kanyang plano, sa bawat detalye na maging perpekto at hindi kaduda-duda ang lahat. Isang paghihiganti na magiging publiko, gaya ng pagtataksil na kanyang pinagdaanan. Makalipas ang ilang araw ay sumapit na ang araw ng kanilang kasal. Ganap na naimbitahan ang lahat, mula sa pamilya ng ikakasal hanggang sa malalapit nilang kaibigan at kakilala. Naging maayos ang lahat, kung saan hinintay na lamang talaga ni Marcus ang pagdating ng kanyang bride. Pagsapit ng kanilang pagsusumpaan sa harapan ng lahat ay agad kinuha ni Marcus ang telepono at agad nag-alisa ng lahat sa harapan. Ang naiwan lamang sa harapan ng mga bisita ay si Marcus at Valerie. Nalabis ikinataka ng mga bisita, waring may nais i-announce ang groom bago matuloy ang kasalan. Gamit ang isang malaking screen sa loob ng venue mula sa projector ay nagawang maipakita ni Marcus ang ilang larawan ni Valerie kasama ang ibang lalaki sa hotel, gayon din ang bawat paggastos na ginawa nito sa kanyang lalaki. Nagawang ihayag ni Marcus ang pagtataksil ni Valerie sa lahat at walang nagawa si Valerie kundi matulala at matigilan. Naging bulungan si Valerie ng lahat kung saan ang karamihan ay napailing na lamang. Dito ay nagawang magsabi ni Marcus ng isang mensahe sa harapan ng babaeng hindi makakilos dahil sa pagkahiya. "Ang tagal kong tiniis ang sakit na nararamdaman ko. Ngayon ay panahon ng guminhawa naman ang aking pakiramdam. Minahal kita pero mas minahal ko ang sarili ko. Nagawa kitang pagkatiwalaan nung una at nagawa din kitang pakinggan. Pero maigi na lang at mas nagtiwala ako sa aking sarili at nararamdaman. Sapat na ang mga ebidensya na yan para hindi ka makatanggi pa. Umalis ka na sa buhay ko at ayaw na kitang makita pang muli. Ang ginastos ko dito ay baliwala lamang sa sakit na naidulot mo sa akin sa totoo lang. Sa katunayan ay napakasaya ko ngayon. Para sa akin ay naging sulit ang lahat. Para sa mga naririto, ang babaeng ito ay hindi lamang mukhang pera, kundi isa ring oportunista. Hindi dapat tularan at gayahin. Si Valerie ay nanakbo na lamang nang walang lingon-lingon habang naka-wedding dress. Hindi malaman ang gagawin. Simula noon ay naging maginhawa na ang buhay ni Marcus. Unti-unting naghilom ang pagkabigo na kanyang nararamdaman. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan at ilang kapamilya ay nagawa niyang magpatuloy muli sa buhay at muli ay nagbigay tuon na lamang sa isang bagay na mas makakapagpasaya pa sa kanya. Walang iba kundi ang pagluluto.